Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamalalakbay! Narito po tayo muli sa ating podcast, ang Pueblo Amante de Maria. Tayong mga deboto ng mga la Virgen na bayang sumisinta sa Kanya. At kasama po natin dito ang ating masipag na kuya, tatay ng mga shrines, si Brother Ivan Panganiban. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa isang episode po ng Pueblo Amante de Maria. Father Nante, I'm so happy na narito po tayo at magdi-discuss po ulit tayo ng isa sa mga Marian shrines po natin dito po sa Pilipinas. Yes, nakakatuwa naman kasi nagpapatuloy pa rin ang ating podcast at marami pa rin talagang tayong napapakiusapan na isasama dito sa ating kwentuhan. At Ivan, saan ang punta natin ngayon? Father, alam ko po na special po sa puso po natin itong ating pupuntahan po ngayong araw na ito. Kasi ito po ay kumbaga isa po sa mga binihiyaan po na meron pong titulo po ng Our Lady o na Our Lady of Peace and Good Voyage tulad po ng Birhen po ng Antipolo. So ito po ay parokya po na usbong doon po sa bayan po ng La Paz sa Tarlac at naitayo tatagpo noong 1790. Isa po ito sa mga pinakamatandang parokya po ng Malabiring Maria at kung tutusin po ito po yung nag-iisa na Our Lady of Peace and Good Voyage po sa buong Central Luzon region halos no po. At ito po ay dineklara po na diocesan shrine noong January 23, 2006. So mga kamalalakbay, tayo po ay lumakbay sa Tarlac, sa Santuario de la Nuestra Señora de la Paz, Ibn Biyahe, sa bayan ng La Paz. Amen. At ngayon po mga kamalalakbay, kasama po natin ang isang pari ng Diocese ng Tarlac at siya po ang rektor at parish priest ng Santuario de la Nuestra Señora del Pat Ibn Biaje sa Tarlac. Professor din po siya ng Bioethics sa Our Lady of Peace College Seminary sa Tarlac City. Mga kamalalakbay, welcome po natin si Reverend Father Renato L. Di Maculangan or Father Ato. Hello po, Father Ato, Viva la Virgen. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Pueblo Amante de Maria. Maraming salamat po, Father, sa pagpapaunlak sa atin dito sa ating podcast. At kasama din po natin ng isang lay historian, ang miyembro ng Confradia de la Nuestra Señora de la Paz Ibn Biaje, si Sister Ces Munsod. Viva la Virgen, Sister. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ng ating Nuestra Señora de la Paz, Ibn Biyahe. Welcome, Sister. At simulan na natin, Brother Ivan, ang ating kwentuhan para malaman na natin ang mga kasaysayan sa Tarlac, sa Shrine ng Birhen ng Antipolo. Amen po. Father Ato, Ma'am Ses, no? So magandang syempre, unang tanong po natin ay paano po ba nagsimula itong paglago ng title po na ito ng Our Lady of Peace and Good Voice dyan po sa bayan po ng La Paz? Sa Yan. ating kwento po tungkol sa ating Nuestra Señora de la Paz dito sa bayan ng La Paz, dahil po ang ating bayan ng La Paz ay napakalapit sa Chico River, ito ay nagsilbing daungan po para sa mga mangangalakal at manlalakbay noong mga unang panahon. At napansin po ng maraming tao na napakaunti ng mga aksidente, ng mga hindi magandang pangyayari ang nagaganap dito. At ito po ay kanilang sinasabi nila na ito ay dahil sa presensya ng ating mahal na Birhen. Ang ating mahal na Birhen po, siya daw ang gumagabay sa mga mangangalakal at sa mga manlalakbay. Kaya walang masamang nangyayari sa kanila. At dahil din po dito, ginawa nilang patron ng bayan ng La Paz, si Nuestra Señora de La Paz Ibn Biaje. Nang ibig sabihin nga po ay kapayapaan. So ito po ang pagpupugay na kanilang ginawa sa ating mahal na patron. Yung pong imahen na nadala dito sa La Paz ay isang replika ng yung pong imahen sa Nuestra Señora de la Paz Ibn Biaje sa Antipolo. At ito po ay dinala dito sa La Paz nung unang itinayo ang simbahan dito ng mga prominenteng mga kilalang pamilya po dito sa La Paz.
Ang ano lang po, itong original na imahen po na sinasabi nila, hindi po dito sa simbahan ng Katoliko napunta ngayon, ng hindi Aglibay. Pero meron din po kami imahen dito sa aming santuario na matagal na rin po at nagsisilbi talaga na sinasabi ng karamihan na milagrosa. Ang kwento pong madalas nilang sinasabi sa amin na madalas si Nuestra po nawawala dun sa kanyang pinalalagyan. At kapag makikita po siya kinaumagahan, marami po yung amor seko. Alam po niyo yung amor seko? Yung Opo. damo po. Makikita po yung nakalagay sa kanyang damit na talagang sinasabing siya naglalakad. Naglilibot dito sa pamayanan ng Lapas. So marami pong nangyayari dito sa Lapas. Meron kami mga bagyo, mga sunog, mga lindol, kasama na din po yung sa eruption po ng Pinatubo. Pero nananatili po ang kapayapaan. At naniniwala kami na ito ay dahil din po sa presensya at gabay ng ating mahal na rila, si Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. At alam namin na pag kami ay maglalakbay, nandun din po siya, ginagabayan kami lahat. Tapos po, nung nagkaroon ng Mayan celebration dito sa probinsya, sa diocese po ng Tarlac, ito po ay dinanap dito sa La Paz noong 2005, from January 2005 to January 2006. At nakita po ni Bishop Silense, Florentino Silense, na pwede pong maging diocesan shrine ang aming simbahan. Ito po ay sinadjust niya kay Father Hector Pamuntuan na siyang parish priest po namin. At sa tulong po ni Father Hector at kami po dito sa mga mananampalataya dito, nagtulong po kami at naging Santuario de Nuestra Señora de la Paz y del Viaje na po kami noong January 23, 2006. So, siguro po ito naging successful kami simply because of the presence of our Nuestra Señora de la Paz y del Viaje. Okay. Father Ato, Sister Tess, meron po bang mga kakaibang kwento na answered prayers na naganap nung mga unang taon ng pagkakadala ng Our Lady of Peace and Good Voyage dyan sa parokya? May mga kinukwento po ba yung mga tao? Buhat po nung nasa ako dito, 2022, napakarami po na mga testimonies o testimonya ang binabanggit ng mga parishioners dito sa sanctuaryo. Pero hindi lang mga parishioners dito sa sanctuaryo. Pati na rin yung mga taga-ibang lugar at mga pare na naranasan at nakita yung mga pabor na ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng pagdadasal at pagdedebosyon sa ating mga vida. Amen, Father. Father, na-curious lang po ako, yung pangalan ng bayan, La Paz. Hindi kaya gaya din sa mga labirin yung pangalan ng bayan? Yung bayan ng La Paz, Opo. sa totoo lang po, kanina tinanong ko si Madam Ses kung may kaugnayan ito sa istorya mismo ng probinsya ng Tarlac at sa isang bayani na kinikilala dito sa Tarlac na pinanganak dito sa bayan ng La Paz, si General Macabulos. Okay. Na isa sa mga naghimagsik laban sa pananakop at kapangyarihan ng Espanya. Kung titignan natin yung salitang La Paz,
Ito ay nanggaling sa salitang Kastiliano, may ibig sabihin kapayapaan. Marahil nung nagkaroon ng revolusyon at pagkatapos ng revolusyon ng mga Pilipino kontra sa Espanya ay nagkaroon ng kapayapaan dito sa bayan na ito at sa probinsya ng La Paz. Kaya marahil ito ay pinangalan sa bayan ng La Paz. Siguro yun lang ang aking turo-turo. So tignan natin, siguro mas saliksik pa tayo tungkol sa istorya ng bayan ng La Paz. Thank you po, Father. Si Sister Tess, meron ba kayong isa-share doon? Yun din po yung masasabi ko na ang pinanggalingan talaga ng pangalan ng La Paz ay kay Nuestra Señora de la Paz en Buenviay dahil sa kapayapaan po na binibigay niya sa amin. Hmm. Amen. Amen. Brother Ivan, ano pa gusto natin itanong kay Sister at saka kay Father Ato? Siguro po kung titignan po natin yung debosyon ngayon dito po sa present time, no? Saan pong tingin nyo parang aspeto ng buhay? Like, 'di ba po kapag po sa Antipolo, yung mga travelers pupunta po, nagpapabasbas ng sasakyan, ganyan. Kung dyan po sa La Paz, ano po yung parang aspeto ng buhay po na nakikita nyo na yun po yung talagang nagiging dahilan sa pagpunta at patuloy na pagpunta ng mga pilgrims po dyan po sa bayan po at dambana ng La Paz? Siguro po, kagaya din ng Birhen ng Antipolo, Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay, sa akin pong karanasan bilang parish priest ay ganun din yung nakikita ko na marami ang nagpupunta dito para humingi ng tulong sa ating Inang Maria para sa kanilang paglalakbay. Karamihan dito ay yung mga seaman at gayon din yung mga naglalakbay kagaya ng Karatig Probinsya ng Nueva Ecija, ng Pangasinan at iba pang mga probinsya na nasa norte kung saan minsan sila ay dumadaan dito at nagdadasal at humihingi ng gabay at pabor o petisyon sa ating Inang Maria. Ganon din sa base sa aking narinig na mga testimonyo ng mga debutantes, sila rin ay pumupunta dito para magdasal, lalong-lalo na para humingi ng milagro tungkol sa kanilang mga kalusugan. Marami yung mga debutantes na nagdasal dito, nagdebosyon at nakatanggap ng mga pabor ng mga paggaling sa kanilang mga karamdaman. Napakarami po. Amen po, Father. Thank you. Yes. Sister Ses, meron ka ba masishare doon? Ang maidadagdag ko po doon, merong mga special intentions po ang mga nagpupunta dito. Meron po yung mga humihiling ng anak, yung mga hindi nagkakaanak, 10 taon na, 12 years, 13 years. Pero nagkakatotoo po yung kanilang mga kahilingan. Yung marami rin po nagpupunta dito, yung mga humihiling para sa kanilang kagalingan. Dito po meron din yung mga nagpupunta dahil magte-take ng board exam. Yung nga po minsan meron ako nakasabay, dala-dala nila yung kanilang ballpen na gagamitin, yung kanilang lapis na gagamitin. Pinapabless po sa amin ng rector dahil daw po mag-e-exam sila. So iba't ibang klase po ang mga kahilingan na lumalabas dito para sa amin Inang Maria. Thank you po, thank you. Masarap niyo ating kwentuhan pero putulin muna po natin ito para sa ating lay sharer.
Viva la Virgen, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. So narinig po natin yung konting pong history po ng ating pong patrona, ang Nuestra Señora de la Paz Ibn Viaje, pero hindi po sa Antipolo, kundi po doon po sa bayan po ng La Paz sa Tarlac. At syempre po, gusto po natin na mapalalim pa po natin ang experience na ating pong napakinggan at narinig po doon sa ating pong history po sa pamamagitan po ng ating lay sharer. So ang lay sharer po natin sa araw po na ito, siya po ang Shrine Ministry Coordinator ng Santuario de la Nuestra Señora de la Paz Ibn Viaje sa La Paz, Tarlac. At siya rin po ang President ng Confradia de la Nuestra Señora de la Paz Ibn Viaje. Ito po ay walang iba si Dr. Josephine De Castro. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa inyo, Dr. Josephine. Magandang hapon po sa inyong lahat sa ngalan po ng ating Inang Maria, Nuestra Señora de la Paz Ibn Viaje. Okay po. So Dr. Josephine, unang tanong lang po, paano po kayo nagdedebosyon sa Our Lady of Peace and Good Voyage po ng La Paz, Tarlac? Ang aking pong pagdedebosyon sa ating Inang Maria, Nuestra Señora de la Paz Ibn Viaje ay sinisimulan ko po ang aking araw na pagbisita sa kanya. Araw-araw po yung binibisita ko siya, nag-a-attend ako ng mass. And may habit po ako na ginagawa, parang ritual ko na po sa akin na every 3 o'clock in the morning, I pray the rosary and Divine Mercy Chaplet. And then matutulog po ako uli para gumising uli para umattend ng mass every morning, 6:30 a.m. Then every first Saturday of the month, meron po kaming procession na ginaganap dito sa sanctuary. Ma-attend din po ako noon. May novena, rosary, and then may healing prayer po si Father na ginaganap. And then sumasama po ako sa lahat ng activities regarding kay Nuestra. Kami din po ang mga nangangalaga sa kanya. Pinalalaganap namin ang activities namin dito. Pinapakilala namin siya sa lahat ng mga pilgrimage na pumupunta po dito. Tapos, sinasabi namin lahat kung ano ang ginagawa ng ating Inang Maria sa mga taong nagdidebosyon sa kanya. Ngayon po, sino po para sa inyo ang Our Lady of Peace and Good Voyage po ng La Paz, Tarlac? May parang pagkilala po kayo na inaano po sa kanya? Ang pagkilala ko po sa ating Inang Maria, Nuestra Señora de la Paz Ibn Viaje, siya po ang ating ina na nagmamahal, mapag-unawa, at binigay niya ang kanyang bugtong anak na si Jesus para sa ating lahat. Siya po ang ina na bukas palad niyang tinatanggap niya ang bawat anak niya na lumapit sa kanya, na ibinibigay niya lahat-lahat ng hinihiling nila kung ito ay ukol para sa atin. Yun po ang pagkakilala ko sa ating ina. Mapagmahal. Talagang nandun po yung pagiging ina, pagiging mapag-alaga po, no? Mapag-alaga po, bilang huli at siya po, din po ang gumagabay sa ating paglalakbay. Opo. Sa ating buhay. Amen. So bilang huli po, pwede niyo po ba kaming bigyan ng inyong personal experience na ito pong karanasan niyo po na ito po yung patunay po ninyo na talagang kayo po ay talagang nagganta ng prayer, may answered prayer po mula po sa Our Lady of Peace and Good Voyage po ng La Paz? Ang karanasan ko po sa ating ina, every time na pupunta po ako dito sa church, para po niya akong nakikita ko sa kanya na parang lahat ng mga hinihiling ko, hindi ko pa man sinasabi, meron ng sagot. Para pong pag nakita ko siya at hinawakan, laging nandun na po sa akin yung kanyang pag-antabay at laging pag pumunta din po ako dito, lagi ko na-feel yung kanyang presence. Yung lagi niya akong nandyan,
lagi parang sinasabi niya na nandito lang ako, hindi kita iwan, lagi akong nasa tabi mo. Yun po ang aking, wala pa akong hiningi sa kanya na hindi niya binigay. Lahat po answered prayers. Even nung nagkasakit yung tatay ko, nagka-cancer, ang dinasal ko po sa kanya, pahabain lang ng kahit konti lang. Alam ko kasi hindi naman maano yung cancer. Hiniling ko 3 taon, bigyan mo pa siya ng 3 taon para makapag-serve man lang kami sa kanya. Binigay niya 4 na taon pa. Sinobrahan pa niya. Yun po, marami po, everyday marami po akong nagiging experience sa kanya. Nung nagparako kami dito, sinabi ko, panaluhin mo ako, i-donate ko. Binigay ko po niya. Ako nga ang nanalo. Amen. So, salamat po, Ma'am na Josephine po sa inyo pong sharing at sana po sa ating pong mga kamanlalakbay nawa ito po yung maging tanda po ng ating pong patuloy po na paglalago ng devotion, lalo tigit po sa ating mahal na ina bilang Our Lady of Peace and Good Voyage. Viva la Virgen po at kapayapaan po sa inyong lahat. Viva la Virgen, maraming salamat kay Brother Ivan at kay Sister Josephine. Napakaganda ng kanyang sharing na hindi pa niya hinihingi, binibigay na. Sana all. Oo nga po. Balik na ulit tayo kay Father Ato at saka kay Sister Ces. Ano-ano po yung mga natatanging tradisyon na ginagawa ng mga taga-Lapas sa karangalan ng inyong patrona? May mga linista po ako dito na buhat po nung dumating ako dito at naging rector ng sanctuaryo ay ginagawa po namin for 2 years na. Pero yung mga iba po ay ginagawa na rin ng mga dating parish priest at rector. Ang mga sumusunod po, una ay yung kapistahan ng ating Inang Maria, na kung saan meron po kaming nobina, meron po kaming pagrosaryo, at meron din po kaming pinili na mga tao na nagbibigay ng testimonyo sa mga pabor na ibinigay sa kanila sa pamagitan ng pagdadasal at pagdedebosyon sa ating Inang Maria. At sa kapistahan po at sa pagnunubina, kami po ay nag-i-invite o nag-iimbita ng mga pari at ng ating mahal na obispo. Pangalawa, buhat po nung naging shrine itong ating simbahan, nagkaroon po kami ng special Saturday devotion para sa ating ina. At ginagawa po namin 5:30 ng umaga. Kami po ay nagkakaroon ng procession. Pagkatapos po ng procession, special prayers para sa ating Inang Maria. At pagkatapos po ng mga prayers, meron po kaming banal na misa. At nung nag-recto ako, sa misa po, tuwing first Saturday, ay inanalalakay ko sa pagpapili ang tungkol sa mga misteryo ng buhay ng ating Inang Maria. Pagkatapos noon, ay nagkakaroon kami ng anointing ng mga saint. Pangatlo po ako, ito yung tinatawag namin laklak kasi kung saan inumpintahan po namin ito September 9 hanggang last Saturday ng buwan ng Oktubre. At sa bawat bahay-bahay, kami po ay nagdadasal ng Santo Rosario. At sa bawat purok, kami po ay nagkakaroon ng misa. At sa misa pong iyon, buhat po nung naging rector ako dito, taon-taon meron po kaming tema
sa mahalagang misteryo sa buhay ng ating Inang Maria. Yung mga dogma o dogmas tungkol sa ating Inang Maria. Nung nakaraang 2 taon, ang tema po na pinaliwanag ko ay tungkol sa dogma ng Immaculada Concepcion. At last year naman, ang pinaliwanag ko ay tungkol sa dogma ng asosasyon ng ating Inang Maria. At sa last Saturday of October, yung kulminasyon ng aming Black Rosary, may tinatawag po kaming awit at sayaw kay Inang Maria, na kung saan nagkakaroon po kami ng procession, pagkatapos po ng procession, misa, at pagkatapos ng misa, konting salo-salo, at pagkatapos ng konting salo-salo, hinaharana po namin ang Inang Maria, nag-alay po kami ng bulaklak at panalangin sa kanya. Pang-apat, ay inumpisahan din po namin itong taon na ito, nung nakaraang taon, na sa bawat mahalagang kapistahan ng ating Inang Maria, ay nagkakaroon po kami ng pagnunubina at pagrosaryo at pagpapaliwanag sa mahalagang kapistahan na ito. At yun po ay pinagkatiwala natin sa iba't ibang religious organization ang pagnunubina at pagdadasal ng Santo Rosario para ma-involve po lahat yung mga parishioners ng sanctuaryo. Panglima, inumpisahan na din po namin pagkatapos ng matagal na panahon, tinanong ko kung ilang taon na walang pilgrimage na nangyayari dito sa sanctuaryo. Matagal-tagal na din po. Almost 12 o 13 years na walang pilgrimage. At upisan po namin ngayon, no? Yung tinatawag namin tuwing buwan ng May, yung Marian Pilgrimage. At swerte po kami na sa unang pagkakataon ay makakabisita kami sa International Shrine ng Our Lady of Peace and Durgote. Wow, welcome. Thank you po, Father Nante, sa May 25 po aming pagpunta sa inyo. Sa makasaysayan po, Father Nante, isipin nyo, 12 taon po sila hindi nakapag-pilgrimage. Opo. Ngayon po ay unang pagkakataon. Marami pa po. So, yung Marian activities dito po sa diocese ay ngayon umaattend po kami kagaya ng Grand Marian Procession at exhibit ng aming mahal na patrona. So kami po ngayon ay aktibong nakikibahagi sa mga aktibidades na ito. Salamat po, Father. Ang dami-dami na pala nagawa ng tradisyon sa mahal na Birhen dyan. At iaantayin po namin kayo dito sa March 25, Father. Brother Ivan, diba tatanong pa natin ka na, Father? Siyempre po, nasagot naman na po yung tanong po na ito na meron pong samahan na nagpapalaganap itong debosyon ng Our Lady of Peace and Good Voyage kasi meron tayong confraternity at meron tayong shrine ministry, no? So, ano po yung mga nagiging promotional activities po ninyo para mapakilala palalo itong Our Lady of Peace and Good Voyage within the diocese at kahit po sa labas ng diocese? Yan. Ang madalas po kaming naiimbita sa mga ibang diocese, nadadali namin ang aming patron. Pag po sila ay mayroong mga Marian exhibits o mga iba pang mga activities tungkol kay Mama Mary, masaya po namin dinadala ang aming patron sa kanila. Meron din po mga pagkakataon na hinihiram siya ng ilang araw, sasamahan lang po namin pagpunta, hapon namin siya susunduin. So ito po ay isa namin pamamaraan kung paano namin ma-share si Mama Mary. Para naman po sa mga, there was a time, i-share po namin ang aming blessing sa mga street children dito sa La Paz. So dito po namin ginaganap at the same time,
nagkakaroon ng mga maliliit na mga activities para po malaman nila ang tungkol kay Mama Mary. Taon-taon po nagkakaroon kami ng catechism para sa mga kabataan. Piniprepare po sila sa first communion nila. So lahat po kami dito sa parokya, sa santuario, nagtutulong-tulong din po para maipaabot din sa mga kabataan ang tungkol sa ating Panginoon at kay Mama Mary. So yun po yung aming mga ginagawa. Maraming salamat po, Sister Ces. At isang tanong na lang po para dito sa ating episode na ito. Bilang deboto ng Mahal na Birhen, paano po ninyo nakikita na nakakatulong ang debosyong ito sa Our Lady of Peace and Good Voyage sa La Paz, Tarlac, sa ating mga kamalalakbay, sa mga deboto, sa mga parishioners, at lalo-lalo na po sa mga kabataan sa ating bagong henerasyon ngayon? Okay? Siguro, mas maganda na tignan din natin kung ano yung tinuturo ng ating simbahan. Lalong-lalo na ang dokumento ng Second Vatican Council, yung Lumen Gentium. Alam natin na sa istorya ng dokumentong ito, may proposal na gumawa ng isang dokumento para sa ating Inang Maria o kaya isama sa dokumento tungkol sa simbahan ang ating Inang Maria. At alam natin na ang nagwagi, pwede natin sabihin, ay yung isama sa dokumento ng Lumen Gentium ang tungkol sa ating Inang Maria. Bakit? Dahil siya yung ating modelo. Bilang membro ng simbahan, ang ating Inang Maria, at bilang membro din ng isang simbahan, ang ating Inang Maria, ang ating modelo. Naalala ko yung sinabi ni Saint Josemaria, Mary is the surest way to Jesus. No? Si Maria ang siguradong daan sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya ang kauna-unahang disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya yung ating modelo kung paano natin kikilalanin, mamahalin, at pagsisilbihan ang ating Panginoong Jesucristo. Sa mga kabataan, alam natin na sila yung pag-asa hindi lang ng bayan, pati pag-asa ng ating simbahan. At sa mga kabataan, pwede siyang at dapat siya na maging modelo kung paano natin pagsisilbihan ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, gusto ko ding bigyan ng pansin yung sinasabi ng Second Vatican Council, Concilio Vaticano II, yung tamang pagdedebosyon sa ating Inang Maria. At ano yan? Yung tamang pagkilala sa kadakilaan ng ating Inang Maria at sa pagkakakilala natin sa Kanya ay mamahalin natin siya. At dahil mahal natin siya, tutularan natin siya sa Kanyang mahalagang katangian para pagsilbihan ang ating Panginoong Jesucristo. To know, to love, and imitate Our Lady para pagsilbihan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen, Father Ato. Maraming salamat po. Kayo po, Sister Ces, sa tingin niyo po, paano po ito nakakatulong, lalo-lalo sa mga kabataan? Ako po natutuwa kapag ang mga kabataan ko nandito sa simbahan, nagsaserve sila kay Mama Mary, nagsaserve kay Jesus. So sa murang isipan po nila, nakikilala na nila ang ating Panginoon, ang ating mahal na ina. At ito po ay madadala nila hanggang sila ay lumaki at maging mamuhay na ng sarili nila.
At sana po ito ay maipasa din nila sa kanilang mga anak at patuloy na mangyari ito para po patuloy na maging malaki ang ating ang mga mananampalataya sa ating mahal na Reyna. Yun po ang aking nakikitang nangyayari dito ngayon. At ang panalangin ko po na patuloy na mangyari ito. Maging parang cycle ito. Maraming salamat po, Sister Ces. Maraming salamat po, Father Ato. Maraming salamat kay Sister Josephine, kay Sister Ces. At Brother Ivan, ano ang ating challenge para sa podcast na ito? So mga kamanlalakbay, dahil wala si Father Franz, ako muna po magbibigay ng ating challenge para po sa linggong ito. Alam po natin mga kamanlalakbay, parating na po ang Holy Week. Holy Week na po sa susunod na linggo. Kaya po bilang challenge po, sana po lahat po tayo na mga kamanlalakbay po, mag-participate po tayo, gumanap po tayo sa lahat po ng mga activities po sa darating po na Semana Santa. At alam po natin, mula Palm Sunday po ito hanggang Easter Sunday, baka po hanggang Good Friday lang po kayo mga kamanlalakbay. So tuloy-tuloy po tayo mula Palm Sunday hanggang Easter Sunday. So sama-sama po tayo sa pagninilay po sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Father Nante, ano po nangyayari pag di ginagawa po yung ating challenge? Bumapangit. Kayo din. Ewan ko sa pumangit kayo. Maraming salamat, Brother Ivan, sa ating challenge, sa ating episode na ito. At mga kamalalakbay, maraming salamat po sa patuloy niyong panonood, pagtsatsaga sa ating podcast para maikot natin ang lahat ng mga simbahan at dambana na nakatalaga sa Mahal na Biren. Salamat din po sa inyong pag-share ng podcast na ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong Facebook. Sa pamamagitan po nito, nakakatuwang namin kayo sa pagpapalaganap ng debosyon sa Mahal na Biren. Salamat po kay Padre Ato, salamat kay Sister Ces, salamat kay Sister Josephine. Tunay na ang biren ng kapayapaan at mabuting paglalakbay ay lagi nating kasama sa buhay. Kasama natin hindi lamang sa panahon ng unos, kundi sa panahon ng kaligayahan at pagdurusa, sa lahat ng panahon ng ating buhay. Hindi niya tayo sinasamahan. Gusto kong sinabi ni Sister Josephine, yung hindi ka pa humihingi, binibigay na ng mahal na biren. Ganon tayo kamahal ng mahal na biren. Bilang nanay, alam niya kung ano yung kailangan natin. Ganon din ang ating Panginoong Jesus, ganon din ang Diyos. Bilang ating Ama, alam niya kung ano kailangan natin at kung ano makabubuti sa atin. Kaya mga kamanlalakbay, patuloy tayo magdebosyon sa mahal na birhen, papunta sa ating Panginoong Jesus. Viva la Virgen! Diba? Diba? Ngayon po, hingin po natin si Father Ato ng final blessing para sa ating mga kamanlalakbay. Panalangin sa araw-araw sa Birhen ng Kapayapaan. O kalinis-lisang Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay, ipanalangin mo kami upang magkamit ng liwanag ng pag-iisip at nang makilala namin ang kadakilaan ng Diyos at ng mga katangian mo. Kami dumudulog sa iyo ng buong kababaang loob, sapagkat kami makasalanan, ngunit sa pamagitan ng iyong mga panalangin at awa, kami maging karapat-dapat sa biyaya ng iyong anak na si Jesus. Ipagkamit mo sa amin ang kapayapaan ng aming budhi at ang kapayapaan sa aming angkan at lipunan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi may gagawad ng mundo, kundi manggagaling lamang sa Panginoon sa pamagitan ng iyong pag-ibig at sa aming paglalakbay sa daigdig na ito ng bayan ng hapis, kahapis-hapis. Isinasamo namin ikaw, O Maria na Ina, ang siya naming maging tanglaw
at gabay upang masunod namin ang mga utos ng Diyos at ng Santa Iglesia. At matupad rin namin ang aming mga tungkulin bilang Kristiyano sa aming sarili at sa aming kapwa. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon, siya nawa. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Okay po. Thank you po. Thank Maraming you, Father. salamat po.